Magandang araw po sa inyong lahat. Tagalog no Oshirase desu. Yamashita Melinda Tomoshimasu. Magandang umaga po, si Lisa Onoda po ito. Okay, at para po sa aming mga impormasyon sa araw na ito, mauuna na naman po ako, Yoroshiku Lisa. Tungkol po ito sa pagbabago sa alituntunin po sa pagbibisikleta or in Japanese, Jidensha Kotsurul nga kawarimashita. Okay, simula po Disyembre 1 ng year 2013, bali itong taon po ay may mga parting ipinagtibay po ukol po sa pagbabago kaugnay po sa daang pantrapiko. Ang lahat po ng bisikleta ay kailangan sa kaliwang bahagi lamang ng kalye na may side strip dapat dumaan. So, ang side strip po ay may puting guhit at walang mga pedestrian po na dumaraan dito. At syempre, dati-rati po ay pwedeng magpatakbo ng bisikleta sa kaliwa o kanan na bahagi po ng kalye, subalit sa bagong alituntunin po, ang mga bisikleta po ay kailangan sa kaliwang bahagi lamang po daraanan, no? Bali dun po sa may side strip. So, sakali mang lumabag kayo sa alitong tuning ito ay syempre maaari kayong makulong daw po ng di lalagpas sa 3 buwan o magpumulta po kayo na di sobra po sa 50,000 yen. So, yung mga bisikleta po ay katulad rin po yan ng mga kotse na wheeled vehicle. So, kailangan hindi maging abala po ang mga nagbibisikleta o kailangan hindi na maging abala po yung mga nagbibisikleta doon sa mga pedestrian. Yan po yung gusto nating sabihin, So, mag-ingat rin po tayo sa ating speed at saka syempre yung pamamaraan din po ng pagsakay sa bisikleta ay kailangan din po yung tamang pamamaraan. So sundin natin nga yung tamang alituntunin din po sa pagbibisikleta para po yan sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. So gochiwiyo onegai shimasu. At gandang araw po sa inyong lahat para po sa impormasyon tungkol po sa Nankai Turafu Kyodai Jishin ni Sunaite 1 point to advice o yung tinatawag po nating paghahanda sa Nankai Turafu Massive Earthquake. Tungkol po ito sa reaction ng stress or stress hanno. So, ang nakakatakot po na karanasan sa lindol ay nakakapagdulot po yan ng malaking stress sa katawan at damdamin po ng isang tao. Ito po ay tinatawag na stress reaction o stress hanno. Iba't ibang klase po ng stress reaction meron. Una, yung pagbabago po sa nararamdaman na nakaka-feel tayo ng pagkayamot, nawawalan ng tiwala sa sarili, then sobra ang pagiging sensitive, walang ganang gumawa, walang pakiramdam. At meron din yung pagbabago din po sa katawan. Masakit po yung ulo, masakit ang tiyan, stiff shoulder, pinagpapawisan, kinakabahan at marami pa pong iba. Then yung pagbabago sa paggawa, hindi kalmado po, then magagalitin, sobrang umiyak, sumigaw, madaling mag-give up, paulit-ulit o makulit, at marami pa pong iba yan. At syempre, meron din po yung pagbabago sa pag-iisip. Hindi makapag-concentrate, confused, hindi makatanda, makakalimutin, sinisisi po palagi yung sarili, at marami pa pong iba. Then, natural din po lamang na umapekto ang ganitong reaction sa isang tao. Depende po yan sa isang tao, yung level po ng reaction. So, maaaring mabawasan po ang stress kung wasto yung pagkain, pagtulog, at pakikipag-usap. So, una, magpahingang maigi po, then matulog ng mahigit sa 5 oras sa isang araw. Kahit di inaantok ay humiga po tayo. Then kumain po tayo ng wasto, at huwag uminom ng maraming alak. Makipag-usap o sabihin sa pamilya o kaibigan sakali mang may bumabagabag o may inaalala kayo sa inyong sarili. Okay, yan po yung buod ng ating impormasyon para po sa paghahanda sa Nankai Toro Massive Earthquake tungkol po sa stress reaction.